Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 25, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. San Lazaro Hospital sa Maynila, dinagsan ng mga pasyenteng may leptospirosis. Ilang gulay, dumoble ang presyo dahil sa epekto ng mga bagyo sa mga pananim. Supply ng isda, apektado rin. The court declares Mr. Ortonio as a hostile witness. OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, iniharap ng prosekusyon bilang ikalawang hostile witness sa impeachment trial. Mahigit 200 Pinoy Marines nakabalik na sa Pilipinas matapos atakihin ng kanilang barko sa Black Sea. Sa kakaiba, humanoid robot sa China, nalagpasan ang human record sa track and field games. At sa showbiz, Liza Soberano at Her nasa Pilipinas para sa promo ng Hollywood animated film na Forgotten Island. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dumoble ang presyo ng ilang gulay sa mga palengke dahil sa epekto ng mga bagyo at habagat sa mga taniman. Kakaunti naman ang supply ng ilang isda dahil sa epekto sa mga palaisdaan at sa mga mangingisda. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Patuloy na idinadaing ng mga mamimili ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City dahil sa epekto ng 2 linggong walang patid na ulan. Patag yung taniman, napupuno sila ng putik, nababaha sila. Kagaya ng Pechay Tagalog, before 100 lang, ngayon 300. Mustasa dati 150 lang, ngayon 300. Yung makabayad ka lang sa pwesto, makabili ka ng pagkain, okay na. Kaysa wala, di ba? Ang sitaw na dating 100 piso kada kilo, ngayon 200 piso na. At ang talong na 100 pesos lang ang kilo, ngayon umaabot na sa 240 pesos per kilo. Kakaunti naman ang supply ng isda gaya ng bangus. Dahil sa bagyo, hindi makabiyahe. Tsaka yung fish pan, mataas ang tubig doon, hindi ma-harvest. Kasi bentahan namin yan, 180 lang. Malaki. Ngayon, 220 na, 250. Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili sa pag-budget katulad ni Mang Mar na pinagkakasya ang 300 piso para sa pagkain ng 7 miyembro ng pamilya sa loob ng 4 na araw. Mga 4 na araw. At mga araw ganun. Ano yung paksiwit? Nahirap, sobrang hirap ng talagang buhay sa bilihin. Tumaas nga lahat eh. Pag walang hanap buhay, nga talaga. Ang iba namang mamimili, imbis na isda, ay bumibili na lamang ng karne. Kasi kung i-compare mo, bibili ka ng mahal na isda, karne na lang. Diba? Mas mabuti karne na lang. Parang giniling na lang kaysa sa magbili ka ng ganyan na isda. Pangamba ng mga tindera at mamimili, posibleng magpatuloy ang epekto ng lagay ng panahon sa presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinabulaanan ng Meralco ang mga post sa social media nagsasabing biglang tumataas ang singil sa kuryente sakaling tuluyang mapalitan ng bagong metro ang mga lumang kontador o electric meter. Lumutang ang issue matapos may ilang customer na nagreklamo ng malalaking bill kasunod ng meter replacement. Kabilang ang isang customer na umabot umano sa 1.6 million pesos ang bill at isa pa na tumaas mula sa karaniwang 10,000 piso paakyat ng 100,000 pesos.
Pero ayon sa Meralco, sa mahigit 700,000 na napalitang lumang metro, nasa 5 hanggang 10% lang ang nakitang hindi tumpak ang pagre-record ng aktwal na consumption. Paliwanag pa ng power company, kung mapatunayang tampered o may irregularidad ang lumang metro, posibleng singilin ng customer para sa dating hindi na bill na konsumo na maaaring balikan hanggang 60 buwan. Iniharap ng prosekusyon ng ikalawang hostile witness nito na si Lemuel Ortonio na tauhan ng Office of the Vice President. Sinabi ni Ortonio na ang vice-presidente mismo ang nagtakda ng halaga ng confidential funds na hiniling ng OVP mula sa Department of Budget and Management noong 2022. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. The court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution. Ikalawang hostile witness o labag sa loob na testigo, si Lemuel Ortonio dahil kasalukuyan siyang Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary ng Office of the Vice President. Tinanong ng prosecution si Ortonio kung may kinalaman ba siya sa pag-encash sa 4 na tseke na nagkakahalaga ng 125 million pesos kada isa o katumbas na kalahating bilyong piso sa pagitan ng December 2022 at July 2023. Ikaw lamang ang kasama ni Miss Gina Acosta na mag-encash at mag-withdraw ng pondo. Tama ba? Yes, that's correct. Yung pag-accompany ko po kay Miss Gina, it's based on the request of Miss Gina. Tinanong ng prosecution kung may nakalaan na bang confidential funds para sa OVP. There's no record of confidential funds. Dahilan para humiling sa Department of Budget and Management na confidential funds ng OVP. Nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na physical and financial plan. Tama ba? Yes. And this physical and financial plan was also approved only on September 16, 2022. Tama ba? Yes, based on the document. Based on the Yes. document. Ang PFP ay requirement para sa bawat programa, aktibidad o proyektong paggagamitan ng confidential funds. Ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination for the amount Thank you, is Mr. Ortonio. in the discretion of the Vice President. Yes. Sunod na tinanong si Ortonio kaugnay ng paggastos sa 125 million peso confidential fund ng OVP noong December 2022 sa loob lang ng ilang araw. Meron ba kayong narinig na banta na masyadong mapaminsala na kailangan supuin sa loob lamang ng 11 days noong December 20 to December 31, 2022? I personally don't know of any information. Sunod na pinasadahan ng prosecution ang ilang liquidation report ng confidential funds ng OVP. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Duterte. Nag-object dito ang depensa at agad ipinatanggal ng presiding officer ang naturang pahayag sa record. Isinalaysay din ng testigo kung bakit walang resibo na naibigay ang mga informants na binayaran ng pera mula sa confidential funds. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So it's the acknowledgement receipt, which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Miyerkules, August 26, muling sasalang sa witness stand si Ortonio para sa cross-examination sa kanya ng depensa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel na tinawag sa local name na Bagyong Obet. Huling namataan ng bagyo, may layong 1,000 kilometers mahigit northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 140 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 170 kph. Kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Samantala, patuloy naman na nakakaapekto ang habagat sa Luzon. Asahan
na ang pabugso-bugsong mga pag-uulan sa Zambales na maaari magdulot ng flash flood o landslide. Makulimlim na may kalat-kalat na pag-uulan, pagkulog at pagkidlat naman dito sa Metro Manila. Gayon din sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, halos buong Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Posible naman ang katamtaman hanggang paminsan-minsang malalakas na ulan sa mga nasabing lugar. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang isolated rain showers at thunderstorms na maaaring maranasan dahil sa habagat at localized na thunderstorm. Mga ka-A to Z, kayo po ba ay lumusong sa baha nitong mga nakaraang epekto ng habagat? Overcapacity na po kasi ang San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Umabot na sa labas ng emergency room ang pila ng mga naghihintay ng konsultasyon at admission. Kaya naglagay na rin ng mga karagdagang cot o temporary beds ang ospital. Tumutulong na rin ang Philippine Red Cross sa dagdag na manpower. Sa ngayon, may 135 leptospirosis patients sa San Lazaro, habang 6 na ang nasawi mula August 10. Samantala sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City naman, halos 50 pasyente na may leptospirosis ang na-admit. Ginawang patient care areas ang ilang available room at space na nagdaragdag ng humigit kumulang 20 beds sa nakaraang isang linggo. Batay sa DOH, mahigit 4,200 lepto cases na ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang August 22. Ang leptospirosis ay bacterial infection na karaniwang nakukuha sa paglusong sa baha o tubig na kontaminado ng ihi ng infected na hayop. Pinapayuhan ng mga nalusong sa baha at nakararanas ng sintomas na agad magpakonsulta. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglagda ng kasunduan sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City para palakasin ang implementasyon ng mga health benefit package at policy. Layunin ng Memorandum of Agreement na palakasin ang koordinasyon sa pagpapatupad ng PhilHealth benefits kabilang ang no co-payment policy. Sa ilalim nito, hindi dapat singilin ng dagdag bayad para sa mga serbisyong angkop o sakop ng benefit package ang mga kwalipikadong PhilHealth members na naka-admit sa basic o ward accommodation. Kasama sa seremonya, sina Health Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, at St. Luke's Global City President CEO Dr. Dennis Serrano. Binisita rin ni PBBM ang ward rooms para makita kung paano ipatutupad ang no co-payment policy para sa mga pasyente. Nananawagan ng ilang mambabatas na ibalik o dagdagan ng pondo ng ilang priority programs ng Department of Justice sa panukalan 2027 national budget. Sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP, bababa ng 71% ang pondo para sa anti-cybercrime enforcement. 58% para sa National Coordination Center laban sa online sex abuse o exploitation of children at child sex abuse materials at 41% para sa anti-trafficking enforcement. Ikinagulat naman ni House Budget Chairperson Micaela Swangsing ang mga bawas, lalo't prioridad anya ng administrasyon ng pagpapalakas ng child online safety laws. Nagbabala naman si Akbayan Congressman Percival Sendanya na maaaring maapektuhan ng pag-rescue at proteksyon sa mga biktima kung mananatili ang proposed funding levels. Hiling naman ni Justice Secretary Frederick Vida at Assistant Secretary Michelle Lapuz na maibalik sa 2026 levels ang pondo para sa mga naturang programa. Tila dream come true para sa award-winning kapamilya actress na si Jody Santa Maria ang makapunta sa Greenland para sa kanyang 12-day adventure. Sa social media, ikinuwento ni Jody na ilang beses niyang pagkamangha sa winter place na ito habang nililibot ang isa sa pinakanatatanging destinasyon sa mundo. Kabilang sa kanyang experience ang pagbisita sa makukulay na bahay, museum at malawak na landscape ng Greenland. Sumakay din siya ng bangka sa gitna ng matataas na iceberg at glaciers at tinikman ng ilang traditional Greenlandic delicacy. Sa ipa ni Jody, parang hindi totoo ang ilang tanawin sa sobrang ganda.
Matapos ang 12 araw, sinabi ng aktres na nag-uwi siya ng countless memories bago magpaalam para naman sa susunod na adventure. Susunod, delayed kaya ulit? Panukalang batas na layong gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials iniakyat na sa plenary debate sa Senado. At mahigit 200 Pinoy seafarers nakauwi na matapos ang pag-atake sa mga barko sa Black Sea. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mainit pa rin ang diskusyon patungkol sa petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Panukala ni Senator Cheese Escudero, hindi anya postponement kundi term fixing. Habang malaki-laking halaga naman ng pera ang masasayang sakaling pinanangang ipagpapaliban muli ang halalan sa Nobyembre. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Aprobado na sa Senate Committee on Local Government ang mga panukalang batas na layong gawing 5 taon ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ibig sabihin nito, sakop ng mga panukalang batas na wag muna sa November 2 ang BSKE at gawin na lang ito sa 2028. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, hindi basta postponement ang layo ng kanyang panukalang Senate Bill No. 2387, kundi para sa kaayusan ng sistema sa termino. Ayon kay Escudero, pagbobotohan pa ng mga senador sa Senate plenary ang postponement ng lokal na halalan. My bill does not extend. My bill fixes. The subject matter of this bill is fixing, and it is in the title of the bill. Although the natural effect will of course be to postpone. Pag-amyenda ang bill na ito ni Escudero sa Republic Act 12232 na nagbibigay ng 4 na taong termino sa barangay at sangguniang kabataan officials. Pero paglilinaw ni Escudero, layo ng kanyang panukalang batas na gawing fixed 5-term ang barangay at sangguniang kabataan. Samantala napapost sa saya sa social media naman si Senator Amy Marcos. Aniya sa wakas daw ay nagka-good news dahil 2024 pa ng kanyang ipaglaban ito. Naghain din ng panukalang batas ang senador na gawin na lang sa October 2027 ang BSKE bilang tugon sa krisis sa nagtataas ang halaga ng produkto at serbisyo lalo na ng gasolina. Samantala sa 8 bilyong pisong nagagastos na ng Commission on Elections para sa paghahanda sa lokal na halalan sana sa November 2, 3 bilyong piso rito ang masasayang ayon sa komisyon. Yung po ating training sa teachers, pag nagawa na po namin yan, gumastos ng COMELEC at nilipat ng halalan, wala na po yun, sayang po yun. Kaya pakiusap ng COMELEC kahit man lang sa ikalawang linggo ng Setyembre, maisapinal na ang desisyon kung ipagpapaliban ng barangay at SK elections. Doon po muna sa maaaring mabaliwala na gamit, yung listahan ng mga botante sa labas ng presinto. Ongoing po ang printing niyan, pati yung nasa loob. And once po tayo ay nag-reset ng halalan, pag-re-register muli kami ng mga botante. Pag nag-register po kami ng mga botante, madadagdagan yung bilang ng mga botante, yung pong mga pampaskil sa labas at yung mga nasa loob. Ayon pa sa COMELEC, nakahanda silang sumunod anuman ang maging pasya ng mga senador at mambabatas. Suhestyon pa ng komisyon kung talagang ipagpapaliban na ngayong taon ng eleksyon, ilalaan na lang nila ang sanay 10 bilyong pisong pondo sa BSKE bilang dagdag sa paghahanda sa 2028 national and local elections. Tinatayang mahigit 20 billion pesos ang ilalaang budget sa 2028 national and local elections, bukod pa ang para sa paunang preparasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Magtutulungan ang Philippine National Police at Department of Education para ayusin ang paraan ng pagsasagawa ng school safety drills sa bansa matapos ipagpaliban ang nationwide drills na dapat sana'y aarangkada ngayong Martes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang mga police unit sa DepEd para matiyak na ang mga drill ay ligtas, angkop sa edad at nakasentro sa kapakanan ng mga mag-aaral.
nauna nang nanawagan ng ilang advocacy at medical group na ipagpaliban ng drills at tiyaking naaayon ng mga ito sa psychosocial at child protection measures. Giit pa ni Dartates, patuloy na rerepasuhin at aayusin ang mga safety protocol hanggang makabuo ng paraang makapaghahanda sa mga paaralan nang hindi nakakapinsala sa kapakanan ng learners. Inirekomenda ng Tacloban City Prosecutor ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at physical injuries laban sa may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, resulta ito ng preliminary investigation sa reklamong inihain ng mga magulang at estudyante ng paaralan. Matatandaang nasawi ang 3 estudyante habang nasa 20 ang sugatan bunsod ng insidente. Tinukoy na 2 menor de edad, isang 14 at isang 15 anyos ang nagsagawa ng krimen. Nilinaw naman ng DOJ na rekomendasyon pa lang ito para sa pagsasampa ng kaso laban sa gun owner habang patuloy ang kaukulang legal na proseso. Arestado naman ang isang lalaki na iniuugnay sa panloloob sa isang private school sa barangay sa Uyok, Quezon City. Ayon sa pulisya, nangyari ang robbery madaling araw nitong Sabado at nakuha sa CCTV ang naging galawan ng 2 suspect sa loob ng paaralan. Pinaniniwalaang dumaan sa bintana ang mga ito bago halughugin ng school premises at tangayin ang iba-ibang kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos. Isa sa 2 suspect ang natunton at naaresto na habang patuloy ang pagtugis sa isa pa. Tumanggi munang magpa-interview ang paaralan pero sa social media post, sinabi na tiniyak nito na may mga hakbang nang ipinatutupad para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at staff. Nakita natin sa review ng CCTV natin, yun nga, 2 individual yung pumasok dumaan sa bintana ng school. So winasak nila ito at saka winasak yung pintuan ng administration office nila at pinagkukuha itong iba't ibang cellphone, hard disk, yung mga computer equipment, cameras and money na which pang sahod sana sa mga empleyado. Nakumpiska ang mahigit 200 kilo ng assorted frozen meat products ng National Meat Inspection Service sa Pasay Public Market ngayong Martes. Kabilang sa mga nakuha ang frozen pork, beef at chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Ayon sa NMIS, hindi umano nakaimbak sa tamang temperatura ang mga karne dahil kulang sa angkop na freezer o chiller ang ilang pwesto. Samantala, nasamsam ng Philippine Regional Police Office sa Mimaropa ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng cooking oil sa isang buy-bust operation sa Puerto Princesa City, Palawan noong nakaraang Huwebes. Arestado ang isang lalaki matapos umanong magbenta ng palm oil nang walang sapat na dokumentong nagpapatunay kung saan nanggaling ang produkto. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan ng mga nasamsam na mantika. Sa ibang balita, umabot na sa 261 mula sa 400 Filipino seafarers ang nakabalik sa Pilipinas matapos maapektuhan ng mga pag-atake sa kanilang mga barko sa Black Sea sa gitna ng Russia-Ukraine war. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sakay ng 27 na mga barko na inatake sa rehiyon ang mga nakauwing tripulante. May iba pa umanong Filipino crew members na nagpahayag na rin ng kagustuhang maripatriate. Naka-standby naman ang mga team ng DMW at Department of Foreign Affairs sa bansang Romania at Turkey para tumulong sa repatriation, financial assistance at iba pang pangangailangan ng seafarers. Magbibigay din ang ahensya ng psychosocial support sa mga pamilyang apektado kasama ang educational assistance para sa mga anak ng mga seafarer na nasawi. Patuloy lang ang ating effort sa pagmamaman ng sitwasyon. Karamihan ay unharmed. 200 of the 400 seafarers ay mga 381 naman are unharmed. Meron mga rin mga nagpahiwatig na ayaw nila magpatuloy sa Northern Black Sea gawa ng tindi ng sitwasyon.
Ipinagdiwang ng Department of Migrant Workers at Embahada ng New Zealand ngayong Martes ang 60 taon ng diplomatic at labor relations ng Pilipinas at New Zealand. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at NZ Ambassador Dr. Catherine McIntosh ang pagpunta ang Philippines-New Zealand Friendship Week sa temang Engaging the Stakeholders with a Sense of Commitment and Genuine Partnership. Binigyang diin ni Kakdak ang matagal ng kooperasyon ng Manila at Wellington sa pagsusulong ng kapakanan, kaligtasan at dignidad ng mga overseas Filipino workers. Tampok sa pagdiriwang ang pagpapakilala sa kultura ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagkain, sayaw at local cultural talent. Inihanda naman ang mga paboritong Filipino food gaya ng biko, kutsinta at taho kasabay ng New Zealand staples na fish and chips at pavlova. Agaw pansin din ang kiwi bird exhibit bilang isa sa mga simbolo ng New Zealand. Sa aming pagbabalik, Liza Soberano, sinurpresa ang Save the Children Kids sa advanced screening ng Forgotten Island. At papalitan na ba tayo ng mga robot? Chinese humanoid robot na ungusan ang 100-meter sprint world record ni Usain Bolt. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Sinorpresa ni Liza Soberano at having everything revealed of her ang mga batang benepisaryo ng international NGO na Save the Children sa isang special advanced screening ng upcoming animated film na Forgotten Island. Kasama sa pagbisita sina filmmakers Joel Crawford at Januel Mercado bilang bahagi ng promotional events ng pelikula dito sa Pilipinas. Espesyal ang pagkikita para kay Soberano na matagal ng Save the Children Ambassador at advocate para sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Tampok sa Forgotten Island ang kultura at mitolohiyang Pilipino sa kwento ng dalawang magkaibigang nagpunta sa isang misteryosong isla na puno ng mga nilalang mula sa Filipino folklore. Kasama rin sa multi-awarded voice cast sina Lea Salonga, Dave Franco, Manny Jacinto, Dolly De Leon, Jokoy, Jenny Slate at Ronnie Cheng. Nakatakda namang ipalabas sa mga sinehan ang Forgotten Island sa September 23. Nagtala ng mas mabilis na oras kaysa sa world record ni retired Jamaican sprinter Usain Bolt, ang Chinese humanoid robot na si Tiangong Ultra sa World Humanoid Robot Games sa Beijing, China. Tinapos ng robot ang 100-meter sprint sa 9.39 seconds. Mas mabilis ng 0.19 seconds sa 9.58 second world record na naitala ni Bolt noong 2009. Nangyari ang record-breaking run sa preliminary heat sa opening day ng ikalawang edisyon ng palaro. Habang isa pang humanoid robot na Lightning ang nagtala rin ng 9.47 seconds na mas mabilis din sa record ni Bolt. Gayunpaman, matapos tumawid sa finish line, kinailangan pa rin saluhin ng padded barriers ang mga robot dahil hindi pa nito ganap na kayang kontrolin ang paghinto sa ganitong bilis. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa kolumnista na si Sydney Harris. Ang sabi ni Harris, ang tunay na panganib ay hindi kung matututo ang mga makina na mag-isip katulad ng tao, kundi kung matututo ang tao na mag-isip tulad ng makina. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.